sabi ng banal na kasulatan? Isaiah chapter 43 verse 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha. Ay sa aking kaluwalhatian yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, bawat nilalang ng ating Panginoong Diyos ay inilikha upang siya ay sambahin. Ano po ba ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon? Ano po? Bilang isang nilalang ng Panginoong Diyos, sabi po sa mga aklat, ang isang nilalang ng Diyos ay talagang, He is a worshipful being. Ano po? Nilikha siya ng Panginoong Diyos upang manambahan sa Kanya o magbigay ng papuri sa Kanya. Kaya naman sa pasimula pa lang po ng pag-aaral ng patungkol sa pagkaalam sa ating Panginoong Diyos, sabi nga ng isa sa mga aklat ng Greek mythology, ang mga tao noon sa Ehipto, gumawa sila ng mga Diyos na inanyuan nila o nilarawan nila, na kung saan ang mga Diyos na ito ay ang katawan nila ay tao, ngunit ang kanilang mga ulo ay hayop. Pero naman doon sa, sabi nila sa Greek mythology naman, yung mga Diyos-Diyosan naman ng mga Griego, naglagay naman sila na kung saan para mas madali daw maabot yung kanilang Panginoong Diyos o yung kanilang mga Diyos, nilikha naman nila o naglarawan naman sila ng mga Diyos-Diyosan na kung saan kamukha nila o kaanyo ng mga tao. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, na alam natin ang bawat isa sa atin, bilang isang nilikha ng Panginoong Diyos, tayo ay talaga naghahanap ng mas mataas sa atin o yung tinatawag natin na maaari nating sambahin o bigyan natin ng kapurihan. Sabi niya po sabi ng Panginoong Diyos, bago sa akin walang sino man ang nalikha o naitatag na. At walang sino man ang darating pagkatapos ko. Sapagkat ang Diyos ay, sabi nga nila, arke en arke sa Griego o sa pasimula o hanggang sa wakas at walang simula at walang wakas. Isaiah chapter 43 verse 10 to 11. Kaya sinabi niya sa unang Chronicles, the first Chronicles chapter 16. Wala po akong banal na kasulatan na Tagalog, pagpasensya niyo po. Basahin ko na lang po sa wikang Ingles. Sabi niya, ascribe to the Lord, O families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before God and worship the Lord with all splendor. Sabi niya, ang pananambahan sa Diyos ay extravagant. Sabi nga ng aklat ni Darlene Sheck. An extravagant worship. Pero sa wikang Tagalog, pag sinabi natin extravagant, ano kayang Tagalog na extravagant? Mabongga. Ano pa po? May negatibong epekto daw ito. Sabi nga ng Webster Dictionary, extravagant means wasteful. Kasi ibibigay mo lahat. Lahat ng meron ka, ibibigay mo. Lahat ng nasa sa iyo, ipagkakaloob mo doon sa taong iyong sinasamba o doon sa Diyos na iyong sinasamba. So, iyong kalakasan, buong talento, buong kakayanan ay ipagkakaloob mo sa ating Panginoong Diyos. Nakakatuwa na isipin na tayo bilang mga Kristiyano ay natutuwa tayo sa tuwing darating ang araw ng linggo. Ito yung pinakamasayang araw sa buhay ko sapagkat makikita natin ang ating mga kapatid, hindi po ba? Sa bawat isa sa atin bilang isang tunay na Kristiyano, sino rito ang masaya kapag araw ng linggo? O sino naman yung nalulungkot pag linggo na? Sayang, linggo na naman. Pumunta na naman tayo sa bahay-sambahan. Sino rito yung nalulungkot na makita yung kanyang mga kapatid at magbigay papuri sa Panginoong Diyos? Ayan. Corporate worship is very, very good. Yung pangkalahatang pananambahan ay napakainam at napakabuti sa bawat isa sa atin. Hindi po ba? Sapagkat ito ay, sabi nga sa banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, kabanatang 10, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, ito po ang sinasabi, And let us consider and give attentive or continuous caring to watching over one another, studying how we may stir up or stimulate and incite to love
Yun yung una niyang reason kung bakit tayo nagsasama-samang manambahan. Una, sa pag-ibig, to love. Pangalawa, sabi niya, to help full deeds and noble activities. So ito raw po palang ating ginagawa, itong pagsasama-sama natin. Hindi lang ito nagpapakita ng kung saan ay maipakita natin sa ating Panginoong Diyos na siya ay ating pinupuri, sinasamba. Una, sabi niya, ito ay nagpapakita ng pag-ibig. Pangalawa, sabi niya, ito raw ay isang noble at pagtulong natin sa isa't isa. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Yung inyong presensya, yung inyong pagparito, yung bawat isa sa atin na narito, kahit nakaupo lang kayo diyan, meron kayong tinutulungan sa araw na ito. Hindi po ba? Bakit kaya? Bakit kaya? Sabi natin, di po ba, sa bawat araw ng buhay natin, sa bawat araw ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, hindi naman tayo laging magkakasama, hindi ba? Sino rito sa kanilang trabaho, 2 silang Kristiyano, 3 silang Kristiyano sa kanilang trabaho? Sino rito sa paaralan nila, na marami silang grupo ng mga Kristiyano? Wala, hindi ba? Bibihira, hindi po ba? At kakaunti lamang na kung saan masaya ka na kapag sa iyong trabaho meron kayong 2 o 3 na miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman sa buong linggo ng ating pamumuhay, sabi nga, nanghihina ang ating pagiging Kristiyano. Dahil, ito ay ating nagagastos doon sa buong linggo ng ating pagtatrabaho at pakikisalamuha sa mundo. At sa bawat araw na tayo ay nakikisalamuha sa mundo, iba't ibang tukso at iba't ibang mga problema yung ating kinakaharap. May kanya-kanya tayo, sabi nga natin, may kanya-kanya tayong mga tukso o problema na dumarating sa ating buhay. Kaya nga yung araw ng linggo, yung ating pagparito rito, o pagpurito sa lugar na ito, nabibigyan natin ng encouragement ang bawat isa. Sabi niya, you consider how you may stir up. We consider how we may stir up each other. Paano natin palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. So corporate worship is very good to a Christian. Napakabuti nito sa isang Kristiyano. Sabi niya nga, admonishing one another, you give warning to one another, and then urging one another, encouraging one another, and all the more you see the day approaching. Madalas tinatanong sa atin bilang mga Kristiyano, ano po ang sinasagot ninyo? Naitanong ko to sa kongregasyon sa Lagro. Ano madalas niyo yung sinagot kapag tinanong kayo ba ay ligtas? Kapag tinatanong kayo ba ay ligtas? Ano madalas niyo yung sinasagot? Almost, maybe, baka. Kasi hindi natin alam kung paano natin ipagtatanggol o sasabihin na yung mga dahilan kung bakit, hindi po ba? Pero nakita ko sa pag-aaral ng banal na kasulatan, isa lang pala ang dahilan kung bakit tayo naririto at sinasabi natin na ito ay lupon o ito ay samahan o ito ay kapatiran ng mga taong ligtas sa harapan ng Panginoong Diyos. Ano po ba yung dahilan? Ano yung madalas nating sabihin? Nung bago pa akong Kristiyano, madalas kong sinasabi, oo, ligtas ako. Una, dahil, nananambaan ako. Pangalawa, dahil nabautismoan ako. Pangatlo, dahil nagbibigay ako sa collection ng church. Pangapat, dahil gumagawa ako ng mabuti. Panglima, dahil tumutulong ako sa aking kapwa. Binibilang ko lahat ng aking ginagawang mabuti. Pero hindi pala yun yung totoo, mga kapatid. Kasi hindi ko pwedeng iligtas ang aking sarili sa pamamagitan ng mga bagay na aking ginagawa, kundi kaninong kagagawan kung bakit ako naligtas. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Because Jesus made it so and told it so that you are saved. Di po ba? Kaya tayo nandito ngayon. Kaya ang dahilan kung bakit kayo nandito ngayon, dahil naniniwala kayo na kayo ay naligtas sa kapangyarihan at sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So how we may, mga kapatid, paano ba natin ginagawa ang pananambahan natin bilang isang individual? Yan ngayon ang tanong, Masaya, mabuti na kung saan tayo, sama-sama tayo bilang mga Kristiyano na manambahan sa ating Panginoong Diyos. Pero paano kapag nag-iisa na lang tayo? Alam niyo po ba ang sabi ng banal na kasulatan? That is the most effective way of worshiping the Lord when you are alone with God. When you have the silent moment with God.
Alam niyo po ba ilang beses ginawa ng Panginoong Hesus na kung saan sinabi niya, "Diyan muna kayo, maiwan muna kayo diyan at mananalangin ako sa aking Ama." Di po ba? Alam niyo ba yun yung panahon na kung saan, mga kapatid, kung saan kanya muling pinalalakas yung kanyang pagiging anak ng ating Panginoong Diyos. Are we having a quiet time with God? Meron ba tayong oras na kung saan tahimik ang buong paligid at iniisip lang natin ang ating Panginoong Diyos? Meron ba tayong oras na inilalaan natin sa Panginoong Diyos na basahin natin ang ating banal na kasulatan at tayo ay magpasalamat, magmuni-muni sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Diyos and how we may have an intimate relationship sa ating Panginoong Diyos na kung saan napakalapit na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Unang Korinto, sabi niya doon, isipin daw po natin na ang lahat ng ating ginagawa sa araw-araw ay isang pananambahan sa Diyos. Kahit daw po, nakaupo ka lang, kahit na kumakain ka lang, kahit na kung ano man ang iyong ginagawa, kung itong gawain na ito ay inilalaan mo sa ating Panginoong Diyos, ito raw po ay isang uri ng pananambahan. Sabi ng banal na kasulatan, Awit, kabanatang 22 hanggang 29, you can have a worship with God by feasting. Sa inyong fellowship bilang isang pamilya, sa inyong pakikisalamuha sa inyong kapwa, meron daw po tayong pananambahan sa oras na iyon. Pangalawa, sabi niya, you can worship God by joyful songs. Sa mga panahon na ikaw ay masaya at nagagalak ka at umaawit ka ng kasayahan para sa Panginoong Diyos, sabi niya sa Psalms 102, you are worshiping God. Nananambahan ka sa Panginoong Diyos. Sumunod yan, sabi niya, you can worship God by offering your talents and your gifts to the Lord. Isaiah 19:21. And even, sabi niya nga, by just doing your work honestly, you are worshiping the Lord God. Basta lagi daw po natin iniisip yung John chapter 4:24, that you are always worshiping in God by His Spirit and by the truth. Lagi yung tinatanong sa akin, paano ba manambahan sa Espiritu? Sino nakakaalam paano manambahan sa Espiritu? Mga kapatid. Sino po nakakaalam maliban kay Brother Willie? Sino ang nakakaalam na tayo ay nananambahan sa Espiritu? Maliban sa amin po ni Brother Willie, ni Brother Joel. Sige, alam niya yan, no? Kung ganun mga kapatid, kung hindi natin alam bakit tayo nandito, paano natin nalalaman na tayo ay nananambahan sa Espiritu? Alam nyo ba, yung John 4:24, yung Spirit and truth doon is a synonymous word. Sa Greek term po yan, that is a synonymous word. Ang ibig sabihin yan, if you are in the truth, you are worshiping in the Spirit. And if you are in the Spirit, you are in the truth. That is a synonymous word in the original letter, mga kapatid. So ibig sabihin, sa tuwing tangan natin ng ating banal na kasulatan at nabubuhay tayo sa katotohanan na itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos, then we are living in the Spirit of the Lord. Na tayo ay nabubuhay sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba napakaganda at nakakapagbigay ng kaligayahan sa ating puso na napakasimple lang pala. Dadalhin lang natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, and that is living in the Spirit. So, sana po alam na natin kung bakit tayo nandito. Ano po? Dahil sa katotohanan ng banal na kasulatan na sinabi niya tayo ay magtipon sa unang araw ng sanglinggo, ito ngayon ang ating ginagawa. Next po, sabi niya, sacrificial worship pleases God. Sino dito yung pumunta rito na extra time niya lang ito? Extra time ko lang to, kaya pwede akong pumunta ngayong araw na ito. Mga kapatid, sino yung bang pahinga lang, linggo? Gusto mo lang, wala akong perang pampanood ng sine, wala akong perang pamamasyal sa mall, wala akong perang pang shopping, punta na lang ako sa worship hall. Para lang magugol ko yung mga sandali ng oras na sobra. Sacrificial worship pleases God. Kapag wala daw pong naaalis sa atin sa tuwing tayo, o walang natatanggal sa atin, o walang nawawala sa atin sa tuwing tayo pumupunta doon sa bahay sambahan, that is not a sacrificial worship. Sacrificial worship always, you give something from you.
merong naaalis mula sa iyo. Meron kang ibinibigay sa Panginoong Diyos na nagmumula sa iyo na mahalaga para sa iyo. Na sa tuwing ibibigay mo ito sa Panginoong Diyos, sasabihin mo sa Kanya, ito ay parte ng buhay ko at ipinagkakaloob ko sa iyo. Yun po yung sacrificial worship. Kaya kung ang pananambahan ay extra time lang natin mga kapatid, para lang tayo ma-entertain dahil yung ating preacher magaling magsalita, yung mga members magaling umawit, if it is entertainment lamang sa atin yung pananambahan, then that is unworthy of us. Walang kabuluhan yung ating ginagawa. In the book of Noah, mga kapatid, in the book of Genesis, sa buhay po ni Noah, Genesis chapter 8, verse 20 to 22, ano ang una niyang ginawa pagbaba niya ng arka? Ano yung una niyang ginawa, mga kapatid? He worshiped God. Hindi niya inisip, wala akong bahay. Hindi niya inisip pagbaba niya, wala akong bahay na tutulugan. Wala akong paglalagyan itong mga hayop na ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit anong una niyang ginawa? Ang una niyang ginawa ang altar ng Panginoong Diyos at nagsunog siya ng hain sa Panginoong Diyos. That's why it pleases God. Kaya talagang sinabi ng Biblia na siya ay righteous man. Kahit na yung nasa paligid niya is almost chaos. Kahit na yung nasa paligid niya ay puro kaguluhan dahil nga sa ginawa ng baha. Pero ang una niyang naisip pagbaba niya ng arka, magbibigay ako ng papuri sa aking Panginoong Diyos. Sa atin din buhay, di po mga kapatid, hindi naman natin sasabihin na ako isang taong walang problema. Hindi normal yun, di po ba, kapag wala kang problema? Hindi normal na hindi ka tinutokso ng iyong mga nasa paligid mo. Hindi normal yun sa isang tao. Pero itong araw na ito, yung panahon na kung saan we have a quiet time with God, that is the time we are talking with God na sinasabi natin ang lahat ay nasa ayos na dahil kapiling natin ang ating Panginoong Diyos. That is a sacrificial worship that pleases God. In John 14:21 to 23, mga kapatid, ito sinasabi niya. John chapter 14, 21, 23, and 24, kung patangan nyo ulit ang inyong banal na kasulatan, samahan nyo ako sa pagbabasa. Sabi niya, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will love by my Father, and I too will love him and show myself to him. If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to my Father in heaven. Worship, the author of love. Yan ang sinasabi niya doon. Totoo yan, sa mga kalalakihan, madalas itong sinasabi sa amin ng aming guro sa hermeneutics at saka sa homiletics. Ang sabi niya doon ay yun daw pong worship and service. Nauna daw lagi yung worship bago yung service. Alam niyo ba yung awitin na sinasamba kita? Sinasamba kita. Sabi niya, higit sa iyong akalay, iniibig lang kita. Sabi niya, pagtangi ko sa iyo, higit sa buhay kong taglay. Ayan, karaniwan yan sa mga lalaki kapag meron silang nagustuhang isang babae, hindi po ba? Akala niya nung una, pag-ibig lang yung kanyang nararamdaman, pero sa paglaon, dahil sa sobrang pagmamahal niya, pagsamba na yung kanyang ginagawa. Sana yun din ang ating may pagkaloob sa ating Panginoong Diyos. Nasabi natin, na siya ang unang nagbigay, sabi nga dito sa banal na kasulatan, siya ang unang nagbigay ng pag-ibig niya sa atin. Siya ang unang nagpakita ng pag-ibig sa atin. At sabi niya, love begets love. Kung ang pag-ibig, magbubunga rin ng isang pag-ibig. Na sana kung nadama natin sa ating personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos, nadama natin yung kanyang tunay na pag-ibig sa atin, yung tunay na pagmamahal niya sa atin, yun din dapat ang ating isukli sa Kanya. Hindi lamang yung kung ano yung sobra sa atin, hindi lamang yung kung ano ang meron na tira-tira para sa Panginoong Diyos, kundi yung kabuuan ng ating pag-ibig. Katulad ng awitin na yon na sinabi niya, higit sa iyong akala, minamahal lang kita, pero ang totoo, sinasamba kita, at ang pagtangi ko sa iyo, higit pa sa buhay kong taglay. Ganun din sana ang pagtangi natin sa ating Panginoong Diyos. Higit pa sa buhay nating taglay.